Kumusta ka na dito, anak? Hindi, ang tagal mong hindi nauwi sa atin, kaya kami naman ang lumuwas na. Kaya nga, ate. Pasensya na kayo na yan. Busy kasi sa trabaho yung asawa ko eh. Alam niyo naman. Ano to? Dito ka na pala. Ay, magandang gabi po. Naman sa gabi. Bakit nandito yung mga yan? Love, dinalaw lang ako ng nanay ko tsaka ng kapatid ko. Ilang buwan na ako hindi umuwi. Ilang buwan na tayo hindi umuwi sa probinsya. Sa tingin mo, uuwi pa ako doon sa inyo? Ano bang meron maganda sa inyo? Pagkasama-sama ng probinsya nyo, lalo na yung bahay nyo. Di ba makakatulog doon eh? Pasensya ka na, wala kasi kaming perang pampaayos ng maayos na bahay. Kaya pala dito kayo. Hingi kayo sa amin pera. Hoy, kayong dalawa ha. Wala kayong maaasahan sa amin. Ano ka ba naman? Huwag mo naman bastusin ng ganyan yung nanay ko. Eh, ikaw nga itong bastos eh. Pamupuntay mo yan dito mga yan. Nang wala mo lang pasabi sa akin. Ayaw ko nang makikita yung dalawang pagmumukha niyan dito ha. Palisin mo na yan. Sumunod ka na sa akin sa kwarto. Matutulog na ako. Pagod ako sa trabaho. Anak, uwi na lang kami. Uwi na lang kami. Ate, teka lang. Baka mag-away pa kayo. Ba't naman ganyan? Nagtitiis ka pa sa ugali ng asawa mo. Ikupal-kupal naman pala yan. Pasensya na kayo ha. Baka pagod lang sa trabaho na ko na. Huwag niyo intindihin yung sinabi nun. Tsaka huwag muna kayo umuwi. Magdidilim na. Ang layo ng biyahe niyo. Magpahinga na muna kayo dito. Ako bahala. Okay, ate. Baka kasi mag-away kayo ng dahil sa amin. Oo nga po. Hindi naman ako aawayin kasi kita niyo na mabuntis ako. Ako bahala. Anak, pasensya ka na. Gusto ko lang namin makita, kaya kami pumarito. Kayo humingi ng pasensya sa akin. Ako dapat humingi ng pasensya sa inyo sa pinakita ng asawa ko. Sige na, naghahanda na tayo ng hapunan, ha? Para makakain na kayo, para makapagpahinga na rin kayo. Sige po, ate. Magkakain na tayo. Mami, natatid natin ako. Sige, kain ka na. Cheers, kain na. Ay, Chris. Magkakain na tayo. Kain tayo. Teka nga. Bakit nandito pa kayo? Pinalis na kayo, di ba? Pinalipas lang kami ni Virgo ng gabi. Ang sabihin nyo kasi, walang aircon sa bahay nyo. Kaya pinagsisiksikan nyo yung sarili nyo dito. Mga oportunista rin kayo eh, no? Hoy, kayong dalawa ha. Baka ang inaantay nyo yung pera. Hoy, wala akong ibibigay sa inyong dalawa. At isa pa, try nyo kaya maghanap ng trabaho, no? Hindi yung aasa kayo sa amin. Ito ba tandaan yung dalawa ha? Hindi porket pinakasalan ko yung anak mo at kapatid mo, aahon na kayo sa buhay. Magsumikap din kayo. Tama na. Grabe ka na magsalita sa magulang ko. Alam mo, kumain ka na lang. Malilate ka na sa work ko. Ako? Kakain? Etong lutong probinsyang to? Cheap to eh. Alam mo, ikaw, ha? Matanda. Etong pagkain na to, ipakain mo na doon sa aso. Sa labas na ako kakain. Wala akong gana. Ay. Ate, grabe talaga yung asawa mo eh. Kundi lang malaki ka to nung ginulpi ko na yun eh. Pasensyahan niyo na yun, ay. Paano mo na titiis na ganyan, Virgo? Anak, mag-impake ka na. Sumama ka na sa amin. Nay, buntis ako. Paano naman ito magiging anak namin kung walang bubuhay sa amin, di ba? Mas tutulong-tulungan natin kaysa ganyan ka. Parang delikado yung buhay mo sa kanya. Ibang klaseng ugali meron yung asawa mo. Hayaan mo na yun. Ako na bahala kayo kung ng sarili ko eh. Sige na, kumain na kayo para makauwi kayo na maaga. Baka mahuli rin kayo sa biyahe. Kain na na. Hindi ko talaga. Ayos ka lang? Parang mainit ulo mo ha. Wala na akong trabaho. Ha? Tinanggal ako eh. Ganun ba? Kaya mo na, makakahanap ka pa rin naman na ibang trabaho. Tsaka may mga ipon pa naman tayo eh. Alam mo, sobrang pagod na ako magtrabaho eh. Alam mo, gusto ko munang pahinga. Dito muna ako sa bahay. At isa pa, wala tayong ipon. Ha? Nalulung ako sa sugal eh. Naubos lahat. Bakit pa naman pinasugal yung ipon? Alam mo, manghanganak ako, di ba? Paano na tayo? Paano na ako? O di magtrabaho ka.
Bakit naman ako magtatrabaho? Alam mo naman, buntis ako eh. Kung hindi ako nabuntis, sige, walang problema. Alam mo, ang dami mong katwiran eh. Palibhasa kasi, di ba? Wala kang alam, wala kang pinag-aralan. At sa pa, laki ka lang probinsya. Sinabihan na tayo ng doktor, masahilan yung pagbubuntis ko. Hindi ako pwedeng mapagod at ma-stress. Ano ka ba naman? Alam mo, naririndi ako sa'yo eh. Baka dumagdag ka pa sa init ng ulo ko. Masaktan pa kita. Kung gusto mo, mamatay tayo sa gutom. Kung ayaw mo magtrabaho. Gawin mo na lang yan para sa anak natin. Come in! Good morning po. Good morning, have a seat. Ma'am, pinapasok ako ng HR dito eh. Tanong ko daw kung tatanggapin niyo ako kahit buntis ako eh. No, ano ka ba? Akin na, check ko to ha. Okay lang po ba? Oo naman, ano ba wala namang masama kung mag-try ka, di ba? Ang ganda naman ng mga credentials mo. Okay ka lang ba? Medyo mainit po kasi naglakad lang ako eh. Namumutla ka kasi. Pero, madaliin na natin to. You're hired na. Talaga po? Oo, kasi ang ganda-ganda ng credentials mo. Tsaka, talagang ikaw yung hinahanap namin na empleyado para sa position ng secretarial. Maraming salamat, ma'am. Congratulations. Hoy! Hoy! Guard! 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 Dok, okay lang po ba yung anak ko? Mrs., wag po kayong mag-alala. Safe na po yung anak niyo. Mabuti na lang po at naitakbo po agad kayo dito sa ospital. And kaya po kayo nahilo at nahimatay kanina dahil po sa stress at pagod po ng katawan ninyo. Kaya I advise po na manatili po muna kayo sa bahay at magpahinga. Salamat, Dok. Maiwan ko muna kayo ha, may asikaso pa kung ibang pasyente. Sige, Doc. Salamat. Ma'am, thank you po dinala niyo ako dito. Walang anuman yun. Bakit kasi pinilit mo pang maghanap ng trabaho? Maselan pala yung pagbubuntis mo. Ako, ayaw na po kasi magtrabaho ng asawa ko. Natanggal po kasi siya sa trabaho. Paano po yung panganganak ko kung hindi ako magtatrabaho? Okay lang yun. Ang mahalaga, nandito ka na-check ka na ng doktor, okay ka na. At huwag ka na mag-alala sa mga bills, nabayaran ko na lahat. Naku, ma'am, maraming salamat po. Walang anuman. Ay, Nay! Ano? Kumusta ka na? Nay, paano niyo nalaman? Ba't nandito kayo? Ayun na nga, mabuti na lang tumawag yung nanay mo habang dinadala ka dito sa ospital. Ako na yung sumagot, kaya nandito siya ngayon. Okay na ba ang baby mo? Okay na? Okay naman daw po, sabi ng doktor. Salamat naman. Salamat ng marami kung hindi kayo. Walang anuman, Nay. Paano na? So, Pwede na daw po ba akong umuwi? at wag na kayong mag-alala. Ako na maghahatid sa inyo pa uwi para safe kayong dalawa. Salamat po, mama. Ma'am, salamat po. Walang anuman. O sige, ipapa-assist ko na kayo sa mga nurse, ha? Maiwan ko na kayo. Thank you po. Thank you po. Naku, ma. Naku, anak. Buti na lang. Okay ka. Uwi na tayo, Nay. Oo, uwi na tayo. Bakit ngayon ka lang? Tsaka, bakit kasama mo yung nanay mo? Di ba pinauwi ko na sa probinsya yan? Galing sa ospital tong asawa mo. Impacto kang lalaki ka. Nasa peligro na itong mag-ina mo. Hindi mo naintindihan. Muntik ka na makunan Muntik na mawala yung baby nyo. Anong klaseng lalaki kaya pinag-ahanap mo pala ito ng trabaho kabuntisan? Kung sinabi mo hindi mo kaya palang alagaan, isinoli Hoy! sa akin doon. Ba't kailangan mo mga ilam dito? Natural! Anak ko to! Bakit hindi ko pakikialaman? Anak ko to! Bakit? May pagmamalaki ka ba? Ha? Kaya mo buhayin niya mag-ina ko? Di ba hindi naman? Nay, tama. Kaya nga hanggang ngayon, bulok pa rin yung bahay niyo. Tama na. Alam mo, ayoko na. Sobra ka na. Pagod na ako sa ugali mo. Tama. Bulok yung bahay namin. Pero puno ng pagmamahal, kaya uuwi na lang ako sa probinsya. Eh di umuwi ka. Ako pa tinakot nyo? Ha? Mag-ina nga kayo. Paras kayong bulok ang pag-iisip. Alam mo, tiisin mo yung buhay mo sa probinsya. Total, isang kahig at isang tuka lang naman kayo mag-ina. Ina, umalis na kayo. Sobra ka ng kapal na mukha mo. Alam mo, buti nga pinagtiisan pa kita eh.
At pinakasalan pa kita. Panghayop na to. Ay, tita, nakalimutan ko pala. Grabe, ugali. Boss, ibig sabihin ba nito na pababalikin mo ulit ako sa trabaho? Alam ko naman, boss, na kailangan niyo ako sa trabaho eh. Di ba? Kaya andito ka. Wala ka talagang pinagbago, no? Ang liit din ng mundo. Alam mo bang lahat ng sinabi mo? Narinig ko? At tama lang yung naging desisyon ko na tinanggal kita sa trabaho kasi wala kang kwenta. At itong iniinsulto mong asawa mo na walang pera, huwag kang mag-alala. Magtatayo ako ng negosyo sa probinsya nila. At sila ang mamamahala doon. At bibigyan ko pa sila ng ibang negosyo. Eh, tulungan mo. Wala nang pakinabang yan dito eh. Mga probinsyana. Sasagot pa to, walang hiya ka talaga. Tama na po, tita. Ano, okay ka lang? Ma'am, maraming salamat po Walang anuman. Bakit niyo po ginagawa to? Eh, hindi niyo naman po ako kilala. Ano ka ba? Eh kasi dati din minaliit ako at saka minaltrato ng asawa ko. At nakunan din. Kaya nakaka-relate ako kung anumang sitwasyon na meron ka ngayon. Talaga Kaya simula ngayon, ako na yung tutulong sa'yo. po. Thank you po Malaking utang na loob po to sa inyo. Walang anuman. Tsaka gusto ko ding maipamukha mo sa asawa mo na hindi porket probinsyana ka, babae ka lang, edi mo na kaya. Kung kaya ko nga, bakit hindi mo kaya, di ba? Kaya magtutulungan tayo. Thank you po. Salamat po, ma'am. O sige, doon muna kayo tumuloy sa amin. Talaga po. Totoo? Baby, doon tayo kila Ninang. Ninang agad. Tara na. Thank you.